Book of Acts, Chapter 7. Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pari, "Totoo ba ang lahat ng ito?" Sumagot si Esteban, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, 'Iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo.' Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupaing ito na ininyong tinitirhan ngayon. Gayunman, hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit nakapirasong lupa. Ngunit ipinangako sa kanya na ang lupaing ito ay magiging pag-aari niya at ng magiging lahi niya kahit na wala pa siyang anak noon. Ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, 'Makikitira sa ibang lupain ang iyong magiging lahi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit, paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito.' At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang palatandaan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa 8 araw. Ganon din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob at ginawa naman ni Jacob sa 12 niyang anak na lalaki na naging mga ninuno ng ating lahi. Mga kapatid, ang mga ninuno nating ito ay nainggit kay Jose, kaya't siya'y ipinagbili nila upang maging alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos at hinango siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa Faraon, ang hari ng Ehipto. Siya ay ginawa nitong gobernador ng Ehipto at tagapamahala ng buong sambahayan ng hari. Nagkaroon ng taggutom at matinding paghirap sa buong Ehipto at Kanaan. Maging ang ating mga ninuno ay walang makuna ng pagkain. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno sa unang pagkakataon. Sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman naman ng Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Dahil dito'y pinasundo ni Jose ang kanyang amang si Jacob at ang buong pamilya nito, 75 katao silang lahat. Pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay, gayon din ang ating mga ninuno. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Shechem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, marami na ang mga Israelita sa Ehipto. Sa panahong iyon, hindi nakilala ng hari ng Ehipto si Jose. Dinaya at pinahirapan ng hari ang ating mga ninuno at sa pilitang niyang ipinatapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng Diyos. 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan. At nang siya'y itapon, inampon siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay 40 taon na, naisipan niyang dalawin ng kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ng kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay maunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang 2 Israelitang nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Sabi niya, "Mga kaibigan, pareho kayong Israelita, bakit kayo nag-aaway?" Subalit tinabig siya ng lalaki na nanakit at pinagsabihan ng ganito, "Sinong naglanay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Nais mo rin ba akong patayon gaya ng ginawa mo kaapon doon sa Ehipsyo?" Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Midian. Doon ay nagkaroon siya ng 2 anak na lalaki. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanya nakikita, at nang lapitan niya ito upang tingnang mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. "Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham,
Isaac, at Jacob. Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Alisin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal ang lupang kinatatayuan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing, at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto." Itinakwil nila ang Moises na ito nang kanilang sabihing, "Sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin?" Ngunit ang Moises ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Sila ay inilabas niya mula sa Ehipto sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya roon, sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, "Ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko." Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ng anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya'y kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto." At gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosan na may anyong gayang baka. Nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang mga kamay. Dahil diyan, itinakwil sila ng Diyos at hinayaang sumamba sa mga bituin sa langit. Ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta, "Bayang Israel, hindi naman talaga ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay sa loob ng 40 taong kayo'y nasa ilang. Sa halip, ang inyong daladala ay ang santuaryo ni Molek at ang bituin ng inyong Diyos na si Repan. Dahil ginawa ninyo ang mga rebultong ito upang sambahin, dadalhin ko kayong mga bihag sa kabila pa ng Babilonya." Kasama ng ating mga ninuno sa ilang ang toldang tupanan na ipinagawa ng Diyos kay Moises ayon sa anyong ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak at dinaladala habang sinasakop nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanuhunan ni David. Kinalulugda ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ng Israel. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyon. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Sabi nga ng propeta, "Ang langit ang aking trono," sabi ng Panginoon, "at ang lupa ang aking tuntunan." Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo. Ang mga puso at tenga ninyo ay parang sa mga pagano. Kung anong ginawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngulit hindi naman ninyo ito sinunod. Nagnitnit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatiang ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, "Tingnan nyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos." Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon,
huwag mo po silang pananggutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay.